Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay mag-update naman tayo sa mga REIT And don't forget to subscribe sa ating channel. And paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Hindi po tayo nakapag-upload nung Saturday since long weekend naman Kaya marami tayong time para mag-update and as well mag-relax, of course. So unahin natin yung Harit. Shoutout po sa mga viewers natin, guys. Ayan. So for now, yung support natin for AREIT somewhere here sa may 37.8 Ayun yung resistance. It's very clear. Somewhere here malapit sa 39.6 Still goods kung papansinin natin yung chart for AREIT Okay, because this area is considered as accumulation phase. Okay, tas eto guys yung start nung possible markup phase for AREIT. So right now, since yung price natin is nasa taas na ng 200-day, of course, goods na yan, Goods yan. What about sa daily chart? So, sa daily chart, okay, pwede tayong pag-retest dito malapit sa 37.9. And kasi support yun. Or kung hindi mag-hold sa 37.9, okay, pwede tayong pag-dip as low as 36, Kasi ito na yung next green box natin dito sa daily chart, So, pagka nangyari yun, still goods pa rin, I think, as long as na mag-hold tayo dito, Ayan, sa may, natin, support sa 36. Ayan, kasi, based dito, yung price natin is nasa taas ng 200-day moving average. So, it means, in short, bullish to, yung setup ni ngayon, AREIT. Bullish yan. Next, SIRIT. So, for SIRIT, guys, so, since breakout na to, wala tayong resistance, guys, Ayan, pero support, I think, since overbought na tayo dito sa RSI and as well sa stochastic, so pwede tayong bumalik saan? Ayan, so pwede tayong bumalik sa 2.93 kasi ito yung nag-serve as all-time high natin, di ba? Somewhere here sa may green box na to. Kaya pwedeng bumalik dyan, guys, sa 1 point, tama ba? Ayan, so sa pala? Ayan, 2.93 pala. Ayan, So, for now, ito yung target natin. Best option, okay, para sa pullback. Ayan, kasi fresh breakout, So, sa malamang, dito babalik yan. Ayan, sa 2.93 at least, or sabihin natin 2.95, basta malapit po sa may green box na yan, Or kung lulusot man, so pwedeng bumalik dito, sa 2.89. So dito na yun sa area na to. Ayan. So, of course, for now, we need a healthy pullback, of course. Ayan. So, dito guys, sa ating daily chart, pwede pa rin mag-rally. Pero, tingnan natin, Okay, kasi wala pa rin itong pullback, for now. Ayan. So, next, RCR, guys. RCR. Check natin. RCR.
sa weekly. Okay, so retest lang dito sa may resistance natin, ano, 5.9. Okay. So, since nag-retest na doon sa 5.9, pwede tayong bumalik sa support. So, meron tayong support dito sa 5.7. And as well dito guys sa 5.55, no? O, ayan. So, sa daily chart, kung titignan natin, overbought. So, let's see guys, kung ano mangyayari dito. Kasi malapit pa rin sa may resistance to eh. Ayan, kung ano man siya, magbe-breakout, edi, kumbaga plus na lang yun, no? Kumbaga bonus. Ayan. So, next, Emrit. Ayan, so Emrit na tayo guys. Emrit, i-check lang natin sa weekly. So, for me, still sideways pa rin to. No breakout pa din. Ayan, no? So, we have here a triangle pattern. So, as long as nawala tayong breakout, still 50-50 pa rin to, no? For Emrit. So, magiging bullish lang to pag nakapanik sa taas ng at least 14.1, no? So, dapat ganito yung niya maging itsura. Ganyan. Okay. So, makapanik sa may 14.1. Since wala pa naman at laging to, compare sa ibang mga REITs. So, tignan natin, ano? Ayan. Pero, kahit laging siya, guys, so, I'm sure naman na magkakaroon to ng price discovery sa mga susunod na panahon, ano? But not now, of course. Ayan, kasi meron pang kumbaga nauuna sa kanya. Ayan, so magro-rotate naman for sure, ano? Yung, of course, yung fund. So, pagkatapos ng ipump yung iba, so, for sure, eto naman yung gagalaw, no? Pero, not now. Emrit, ayan sa daily chart, still holding on sa may taas ng support. And as well, dito sa may 200-day moving average, no? So, pagka hindi nag-hold dyan, pwede tayo malaglag as low as 12.42. And kasi ito yung trend line natin for Emrit, ano? Based sa kanyang triangle pattern. Ayan. So, next natin, Pirit, guys. Pirit. So, for Pirit, check natin sa weekly. Still, hirap na hirap pa din dito, no, sa may green box na to. Ayan, so, pwede natin tong i-adjust. Okay, still resistance pa din, ano? Tapos mukhang triangle pattern kasi ito sa lower time frame. So, pagka-check natin sa daily chart, let's see this week kung siya ay magbe-break. Ayan, kasi nag-pullback naman na to ng konti, ano? Ayan, no? Rally, pullback, tas medyo nag-bounce ng slight. So, let's see guys for this one, ano? Since nung pagka-start niya kasi, parang ano na to, no? Kumbaga parang price discovery na rin to kasi. Ayan. So, ito guys yung pinaka accumulation phase. Then, of course, breakout. Then, throwback. Then, ngayon, so medyo sideways. Okay. So, nag-accumulate ulit siya rito para sa next run niya, no? Para sa next leg up. Ayan. So, of course, last but not the least, Virit. So, tingnan natin kung nag-breakout na ba to. Okay, so hindi pa rin. Weekly chart. So, hindi pa rin, guys. Okay, still eyeing for this one. Ayan, kasi ito yung ano yun.
next inline guys na pwedeng mag-breakout, no? Kung titignan natin sa mga chart. Ayan, no? So, for Birit, may chance na mag-break na, no? So, maybe sa September, kundi siya magbe-breakout guys, or this per months, September, October, or December, no? So, since wala pa tayong breakout dito, tingnan natin, and pwede pa rin bumalik dito yan sa 1.7, no? So, just in case na bumalik to sa may support, okay, tas nag-bounce din, nag-breakout, maganda yan. Tapos, wait lang tayo mag-pullback and push. Okay? Ayan. So, maganda yung setup na to. Ayan, for me, next na to, no? Next in line, and of course, yung ating dito, confirmation yung breakout. Ayan. So, dito guys, still namumula pa rin. Nag-close ng namumula, tas malapit sa may resistance. So, tignan natin kung babalik sa may support. Yung sinabi natin kanina, malapit sa 1.7. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.